Ayan na mga kanipi yung asola ko na nilagay. Ayan. Sana lang talaga mabuhay mga kanipi. At sabi naman ni boss, basta may tae ng kalabaw at maganda, nasisikatan ng araw, mabubuhay yan mga kanipi. What's up mga kanipi? Good morning. Nagbabalik na naman si Kanorpi for another video. Nandito tayo ngayon sa, sa likod bahay. Gagawa tayo dito ng asola pan. Dito natin ipupwesto. At naaarawan kasi dito mga kanipi sa area na to. Bali dyan kasi sa mismong likod ng bahay, hindi siya naarawan. Malilim dyan mga kanipi. Yung asola gusto niya nasisikatan ng araw. So dito sa area na to mga kanipi, ayan, lalagay tayo dyan ng lagayan ng asola. Bali buti na lang may may natirang forma. So yan na yung gagamitin natin mga kanipi. Saka natin ilalagay yung yung tolda na nabili ko. Waterproof naman ata yung tolda na nabili ko. At yun, papakita ko sa inyo mamaya yung tolda na nabili ko sa Shopee. So kailangan nating magtanim ng asola kasi dagdag pakain din sa aking mga alagang manok yun mga kanipi, para makaminos tayo sa gastos. Kasi mahal talaga pag puro-puro na feeds yung ipinapakain ko sa sa aking mga alagang Rhode Island Red na manok. Kaya yan, kung naalala nyo yung yung pinagbilhan ko dati doon sa Nankamaliran na mga Rhode Island, meron siyang asola na tanim. So sabi niya nung nakaraan sa akin noon, pwede daw akong humingi sa kanya ng asola. So na-message ko naman na siya nung isang araw, okay lang daw na pumunta ako para humingi ng asola doon. So ngayon dumating na yung tolda na binili ko sa Shopee. Pwede ko nang gawan ng lagayan dito sa likod bahay. So ayan, ito yung gagawin natin ngayon. Tamang tama, day off ko rin ngayong araw na to, coding ni Mia mga kanipi, kaya makakagawa tayo dito ng asola pan. Okay, so tara, umpisan na natin. Binuhat ko na dito yung mga gagamitin ko. Nandyan na rin yung circular saw, pamputol ng kahoy. Okay, tara mga kanipi. Ayan, ganyan lang mga kanipi. Hindi naman masyadong maluwang yung gagamitin natin yan eh. Lagi kang naghihinala, sabi ko hindi na tama, yun pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na, kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Kaso lang Ayan mga kanipi, natapos na nating buuin yung lagayan ng trapal. Ayan na, nandiyan na yung pinaka niya, paglalagyan ng trapal mga kanipi. Okay, so tignan nyo dito, ganyan lang siya kaluwang yung gagawin nating asola pan. Yan, pwede na yan mga kanipi. Bali mga kanipi, nalagyan na natin ng ng skin ng Uratex foam dito sa pinakagilid-gilid niya para hindi mabutas yung ilalagay nating plastic at para hindi masira agad, no? May butas doon na maliit, pero
Ayan, kasama natin si Isay, si Bambreng. Now, bali yung nabili ko kasi sa Shopee mga kanipi, hindi siya purong plastic. Tawag nun, may sako pa rin siyang kasama. Papakita ko sa inyo mamaya yung nabili ko sa Shopee. So hindi siya pwede dito kasi nga pag nainitan baka masira din yung sako na yon. Kaya maganda na plastic talaga yung ilagay dito kasi waterproof na talaga at hindi basta-basta masisira pag nainitan mga kanoypi. So yung sukat nito tamang-tama lang sa ano, sa ilalagay nating asola. Ayan. Hindi siya masyadong malaki at maluwang. Tama lang to mga kanoypi. Pwede na yan na ano, yung sukat niya. Ayan. Hi ka naman. Hi, Isay. Bali, kuha tayo ng tain ng kalabaw dun sa ano, sa bukid mga kanoypi. Ayan, may dala na akong sako dito para pag nakabili ako ng ano, ng plastic na gagamitin para doon sa ano, sa pan, asola pan, ilalagay natin yung tain ng kalabaw doon sa loob niya. Saka natin lalagyan ng tubig mga kanoypi. Yun kasi yung pinaka filterizer ng asola na ilalagay natin doon. Okay, tara punta tayo doon sa bukid. Ayan, nandito na tayo sa bukid mga kanoypi. So sana meron pa dito. Yung baka pala yung ano, yung nandito dati, hindi kalabaw. Sana meron pa tayong makuha dyan para hindi na ako lumayo na maghanap. Bari-bari. Wala na mga kanoypi. Natabunan na. Wala tayong makuha dito mga kanoypi. Nalagyan na ng ipa ng palay. So hanap na lang tayo ng iba na makukuhanan. No. Bale mga kanoypi, nakahingi na rin ako ng ano, ng tain ng kalabaw dito. Ayan o. Ayan. Tuyong tuyo to mga kanoypi. Ayan. Oh. Maganda yan. Ganyan kasi yung nakikita ko na nilalagay nila doon sa asola pan. At ito pala yung ano, binili ko sa bayan kanina lang. Ilalagay natin na gagamitin ko para doon sa ginagawa kong asola pan. Ayan yung plastic. Bali yung size nito 7x10 yung lapad at laki niya. 300 pesos yung ano, pinambili ko nito. So kamali yung nabili ko sa Shopee na tolda. Yung do, pangkumot ko na lang kay Mia yon mga kanoypi. Sakto naman na nasisira na yung pinangkukumot ko kay Mia. So yun na lang yung gagamitin ko. Ito yung gagamitin nating asola pan. Bali, nandito na tayo sa ano, sa area natin na ginagawang asola pan. Lagyan natin ng kanyang sapin dito sa baba mga kanoypi para hindi masira yung ano, yung plastic na ilalagay ko. Ayan. Ilatag ko na tong ano, itong plastic na to na ma-prepare na natin. Mamaya kasi mga kanoypi, pupunta ako ng Kamaliran. Kukuha ko ng asula doon. Bali nakausap ko na si Sir. Ayan.
Bali yung size nito 7x11. Kaya mahaba masyado. Lagi kang naghihinala, sabi ko hindi na tama. Yun pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na. Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan, niloko naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo lahat isinisisi? Madami kang magulang. Bali natapos ko nang gawin mga kanoypi. Nailagay ko na yung plastic na para dito sa asola pan natin. Ayan mga kanoypi. So nakita nyo naman, nailatag ko na yung 7x11 na binili ko na plastic. Pero uunahin ko munang ilatag dito yung tae ng kalabaw mga kanoypi. Tapos saka natin lalagyan ng tubig. Siguro yung tubig na ilalagay natin dito, mga kalahati dito sa sa pan natin. Ayan. Mga hanggang dito mga kanoypi. Maganda naman na siguro yan mga kanoypi, na lagayan ng asola. Okay. Bali yung gastos ko lang dito sa asola pan na ginawa ko, itong plastic na plastic cover ba to? Itong plastic lang mga kanoypi, 300 pesos yung pinambili ko dyan sa bayan. Yung size nya 7x11. Bali buo-buo kasi siya mga kanoypi. Ayan o, kailangan nating durugin yan. Ayan mga kanoypi, nailagay ko na yung tae ng kalabaw dito. Okay. Ayan, lalagyan na lang natin ng tubig mga kanoypi. Pwede na siguro yung lupa na yan, tae ng kalabaw na yan. Kunin ko lang yung yung hose, saka tayo magbubuhat din ng timba-timba na
na mabilis natin mapuno itong ano, yung kalahati lang naman mga kanipi, yung tubig na ilalagay natin dito. No. Ayan, naglalagay na tayo ng tubig mga kanipi. Nabasa na ako. Ayan, hindi umabot yung ano, hose. Hanggang dito lang mga kanipi. Ilang karga kaya ng tangke yan ng tubig bago makalahati? Ito na mga kanipi, medyo malalim na rin yung ano, tubig nya. Okay na yan. Tanggalin na lang natin yung ano, yung mga dumi na palutang-lutang dyan, para mamaya pag nakakuha na ako ng asola, ilalagay na natin agad to. Ayan, yun na lang yung ginamit ko mga kanipi, yung hose. Hindi na ako makapag ano dyan sa gripo eh. Magtitimba pa sana ako, walang maghahawak ng hose. Kaya yan na lang yung ginamit ko. Okay naman na mga kanipi, tama na yung tubig na yan. Kahit pa paano nakapaggawa na tayo ng ganito. Hopefully na ano, na maparami natin yung asola na hihingin ko mamaya. Tara mga kanipi, tanggalin na natin. Okay na mga kanipi, natanggal ko na yung mga dumi na palutang-lutang dito sa asola pan natin. Maliligo na lang ako, tapos pupunta na tayo ng ano, ng Nankamaliran para makahingi na tayo ng asola mga kanipi. Ayan mga kanipi, pupunta na tayo ng Nankamaliran. Dala rin ako ng ano, ng timba para dito na lang ilalagay yung asola na hihingin natin. No mga kanipi, let's go. Anong oras na? Boss, dat pay ka akong timba. Yate boss, Texas. Ay, nakasalang ka na boss. Ang temperature na ngayon matay? Ay, kaya na yun. Lakas ko kayo, katayotan magkasetan. Apay nga, hindi nagpapaba. Madingag bababayan, hindi ako ah. Gagdiritso, hindi nagbalmalan. Oo. Sit kuntulangan na maliman. Pero ayos mo eh. Ayos mo. Nakapagpapisa ka ulit. Ay, good na. Ayan, nandito na tayo sa ano, sa farm niya. Ikaw ka, ano pa, tatagano mo. Kasi pumisa ka na. Tapos po ka na lang dyan, boss. Yun na eh. Doon ka laman na di pagsagsagat din eh. Di pagka-order dyan tayo. Kita ang tamang pa itong manok mo boss. Tignan natin yung mga manok niya dito, mga kanipi. Lalaki ng konyo. Ilang taon na yan boss? Mga puatan. 1 year and 1 month. 1 year, 1 month. Ayan. Nakasiparate talaga no. 1:5.
Yan. Ayos no. Dati naka pre-range niya. Ngayon naka ano na 1:5. Isang rooster saka ano 5 hen. Ayos na sa. Baboy matiyayan. Ay baboy. Ayan o. Dami ng itlog, boss. Take egg lang kita tumatay. Ha? Take egg lang kita tumatay. Ito lang kurang natin sa itlog na. Ayos. Ayan mga kanipi, kuha na lang daw tayo. Tingnan natin yung ano, lagayan. Ado atin boss. Di ba, sorry, perlu mo. Maganda mo ay makasanunggaw. Oh, ano para lang na pa. Hindi siya pa yan. Ayun yung orang. Hindi mo ito. Oh, di mo baling kag kuti tilapia tayo. Gusto naman ito naman ito tilapia. Yan, wala na kita sura, no? Ay, boss. Ay kanan damat. Kananda lang. Lengkap, kananda. Yun na, yun eh. Dito yan, dito yan. Ang dagan niya. Nyata nga ikoy boss. Goldfish talaga boss. Datan. Okay boss, yan lang. Kaduda na yan. Di mo baling ka maglako di ilatan. Pero yarami takto tayo ka na boss. Sorry, Ipan lang ako. Wala pa yun. Mga panang baglaboy-boyang nagidubding. Hindi ko yan ang aquarium. Tapos, So lagi kastiyan na yung nasimintaw. Ayan mga kanipi. Isang timba yung hiningi natin kay boss. Boss, thank you ah. Sa ulitin, sa ulitin. Kaya boss. May natutunan na naman ako sa'yo. Thank you boss. Ingat. Thank you. Next time ulit boss. Bali nandito na tayo mga kanipi sa lugar namin. Nandito na tayo sa may asola pan ko. At ito na yung asola na binigay ni boss. Ayan. Ilalagay na natin dito lahat mga kanipi. Sana mapalago natin tong asola pan po. Yung nilagay nating asola. Malaking tipid kasi mga kanipi, lalo na yung mga manok natin, gustong gusto nito. Sana mabuhay tong asola natin. Para tipid sa ano, sa feeds. Kunti na lang yung ilalagay nating feeds, mas maraming ganito. Okay.
Okay mga kanoypi, isang timba yung nalagay natin eh. Ayan na mga kanoypi yung asola ko na nilagay. Ayan. Sana lang talaga mabuhay mga kanoypi. At sabi naman ni boss, basta may tae ng kalabaw at maganda, nasisikatan ng araw, mabubuhay yan mga kanoypi. Nilagyan ko na nga ng tubig nung kinuha ko kanina dun sa pan niya. Nilagyan ko na ng tubig para ano, sa pagbiyahe hindi mamatay yung asola na kinuha ko doon. Okay, hopefully na mabuhay yan. Isang timba napuno eh, pero lalago pa yan mga kanoypi. Basta ilang araw lang napalipasin natin, pwede na tayong kumuha dyan, no? Okay, tapos na tayo dito sa asola.